Mr. Marcos, mas gustuhin ko pang tawagin si Pangulong Duterte na Pangulo kaysa iyo, hayop ka, bangag ka. Wala kang kwintang tao. Wala kang kwintang presidente sa Pilipinas. Ngayon, malinaw na sa amin na ang pagdakip o pag-arrest ni Pangulong Duterte sa Pilipinas ay isang political harassment. Hindi ito tungkol sa ICC, hayop ka. Ngayon, lumilitaw na sa mga galing ICC na ikaw mismo ang nag-hand over kay President Duterte, Mr. Marcos. Hayop kang panuway ka. Dahil ang akala mo na pag mawala si Pangulong Duterte sa Pilipinas ay mananalo kayo sa eleksyon. Hindi po. Tingnan mo. Tingnan mo ang mga, kung may social media kang hayop ka, tingnan mo ang sigaw ng taong bayan. Puro Duterte. Di ba? Kung pa sa'yo, Bong Marcos, si Claire Castro. Dahil sumobra ang baba ng survey ni Marcos nung naging si Claire na yung spokesperson niya. Ibig sabihin, Claire, hindi mo mapabango. Si Bongbong Marcos, gusto mo pang paputiin? Fake news ka talaga. O NBI Director, sabi ko nga sa'yo huwag ka nang lumayo. Diyan na lang sa gobyerno, makikita mo kung sino yung mga fake news peddler na pwede mong kasuhan. Si Bongbong Marcos, kasuhan mo. Sabi niya wala daw pumasok na baril sa KOJC. Ang dami naman baril sa KOJC. Tapos sinasabi niya on national TV, wala. O di fake news peddler yung presidente. O dito naman, si Claire Castro, sabi niya, mas madilim daw, mas itim daw nung panahon ng tatay ni Inday Sara. Pucha, si Pangulong Duterte, nung natapos maging presidente, 89% ang approval at trust rating. 89% pinakamataas sa buong mundo. Okay ka lang? Tapos ngayon, si Bongbong, 25%. Papaanong mas madilim nung panahon ni Pangulong Duterte kesa ngayon? Mas madilim talaga nung panahon ni Pangulong Duterte sa mga kriminal. Pero sa mga gumagawa ng matino, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw nung panahon ni Pangulong Duterte at 89%. Oy, Claire Castro, let that sink in sa maliit mong utak. Pero alamin nyo rin yung konteksto o yung dahilan bakit alam ng mga tao na pangit yung kalidad ng 33 pesos kada kilo na bigas. Hindi nyo alam yan kasi hindi kayo namamalengke. Mamalengke muna kayo para alam nyo. Alam ko yan kasi namamalengke rin ako. Diba? Magkano ang bigas na binibili kalamitan ng ordinaryong Pilipino para masabi na masarap, okay, maganda yung sinaing. 56, 58, 60, 62. Hindi kayo namamalengke kaya di nyo alam yan. Binibigyan nyo lang ng pera. Yung mga helper ninyo, pinag-aano nyo na yun. Sila na ang bahala. Pero kayo mismo, di nyo alam yan. Kaya kapag nag-press release kayo, di nyo alam yung mga pinagsasabi ninyo. Claire Castro, sasabihin nyo, wag nating maliitin ang mga magsasaka. Walang nang mamaliit sa mga magsasaka. Mahal na mga Pilipino mga magsasaka. Gobyerno lang ang hindi nagmamahal sa mga magsasaka. Gobyerno lang. Mga Pilipino, taas no, proud kami. Proud tayo sa mga magsasaka natin. Pero hindi sapat na proud lang tayo. Yung gobyerno dapat may gawin. Kaya hindi sustainable yung 20 pesos kada kilo na bigas. Una, dahil importasyon. Import-oriented tayo. Import lang ng import. Hindi pinapalakas yung lokal na produksyon. Walang suporta sa lokal na produksyon, sa lokal na agrikultura. Mahal-mahal ng agricultural inputs. Presyo ng palay, hindi maitaas-taas. Wala ring post-harvest facilities. Sasabihin nyo, ganyan, i-roll out.